Bata pa lang kami ni Jonas. Alam kong may kakaibang kilos na ang aking kakambal. Ngunit pasalamat na lang ako dahil magkaiba kami ng hilig. Marahil ay sa dugong dumadaloy sa aming mga ugat na labis kong ipinagtataka noon pa man. Ako nga pala si Joel, 17 taong gulang at tubong San Luis. At dito na ako lumaki at nagkaisip. Dahil payak lamang ang aming pamumuhay, hindi naman ako nawawala ng pag-asang balang araw ay magbabago rin ang aming kapalaran. Subalit ang pangarap kong iyon ay tila nagbago nang tumungtong kami sa tamang edad ni Jonas na 21 taong gulang. Isang bagay na gumulo sa aking isipan ng mga panahong iyon. Ewan ko ba kung ano-anong naiisip ko. Ang tangi kong lang ipinagtataka ay kung bakit kami niiwasan ng mga tao sa aming lugar. Gayong wala namang kami ginagawang masama sa kanila. Hanggang isang araw ay tinanong ko ang Inay Linda kung bakit kami iniwasan ng aming mga kababaryo. Aniya ay huwag ko na lang daw pansinin ng mga iyon at iyon daw ay ayon sa mga haka-hakang aswang daw si Itay. Isa pa ay wala rin akong makuwang malinaw na sagot sa aking isipan kung bakit kakaiba ang ikinikilos ni Jonas, lalo na nung makita ko itong sinisipsip ang dugo ng manok namin. Ayon nga sa inay, ay dala lang daw iyon ng aming pagbibinata at kuryosidad. Subalit sa pakiwari ko, ay may mali talaga sa kakambal ko. Lalo na't paborito ito ng Itay Ben. Ngunit hindi naman ako nakakaramdam ng selos tungkol dito. Sa pagdaan ng mga araw, ay lalong napapalapit si Jonas kay Itay at palaging magkasama ang mga ito saan mang magpunta ang aming ama. Habang ako na may malapit sa Inay Linda. Hanggang isang araw, ay napansin ng inay ang aking pagkabalisa. Oh, Joel, anak. Bakit balisa ka na naman dyan? Ilang araw na kitang nakikitang nakatingin sa kawalan ha? Ang bati ng inay. Wala naman po, inay. May iniisip lang po ako tungkol sa ikinikilos ni Jonas at Itay. Ang sagot kong paliwanag. Ah, yun ba? Huwag mo nang masyadong intindihin yun. At huwag kang magsiselo sa kapatid mo kung malapit sa ama mo. Ang paliwanag ni inay. Ayon nga kay inay, ang lahat ng nangyayari sa pamilya namin ay may dahilan. Isang lihim na ayaw sabihin sa akin ng inay na gusto kong usisain. Hanggang isang araw, kumalat ang bali-balitang pagsalakay ng 2 aswang sa aming baryo. Ang pangyayaring iyon ay nagdala ng takot sa mga kababaryo namin at si Itay ang itinuturo nilang salarin. Ngunit pinabulaanan ng Itay ang akusasyon sa kanya ng mga tao. Pinanindigan niyang wala siyang kinalaman sa mga aswang. Ayop ka, Ben! Isa kang salot sa baryong ito! Aswang ka! Aswang! Galit na sigaw ni Mang Reggie, ang asawa ng inaswang. Aba, Reggie, magunos dili ka sa mga binibintang mo at wala kang prueba na isa akong aswang. Depensang paliwanag ni Itay. Samantalang ako naman ay nakikinig lang sa mga usapan ni Itay at Mang Reggie. Bahagya naman akong napatingin kay Jonas, sabay titig sa mga mata nito habang nakangisi. Sa loob-loob ko nga, ay totoo kaya ang paratang ni Mang Reggie sa Itay? O baka naman nadadala lang ito ng kanyang panibugho at sabi-sabi ng ibang taong gustong sirain ang reputasyon ng aming pamilya. At ang isa pa, ay alam ko naman sa aking sarili na simulat sa pool ng aming pagkabata ni Jonas ay wala namang kaming nakaaway o nakaalitan sa aming baryo.
lalong-lalo na ang Itay. Kung kaya naman kinumpronta ni inay si Itay matapos ang pakikipagtalo nito kay Mang Reggie. Ganon din ang pag-iwas ng Itay sa akin. Tila wala kasing kaamor-amor akong nararamdaman dito kahit nung mga bata pa kami ni Jonas. Ben, akala ko ba itinigil mo na yung pagkaaswang mo? Nangako ka ng magbabagong buhay alang-alang sa mga anak mo. Ang saad ni inay. Pati ang anak mo si Joel, Ben. Hindi mo na binibigyan ng pansin. At palaging si Jonas na lang ang mahalaga sa'yo. Parang siya lang ang anak mo Ang dagdag pa ni inay. Ano bang pinagsasasabi mo, Linda? Wala akong pinapaslang na tao, maliwanag ba? Ang pasigaw na tugon ng Itay. Huwag na tayong maglokohan, Ben. Nakita kita ng gabing aswangin mo ang asawa ni Reggie. Wala kang kasing samang aswang. Ganun ba? Ano naman sa'yo kung nakita mo ko? Anong gagawin mo? Isusumbong mo ako sa mga taong bayan? Ang saad ni Itay. Subukan mo lang, Linda. Kundi papatayin ko kayo ng anak mong si Joel. Total, wala namang silbi ang anak mong yan para sa aming salinlahi. Dahil hindi naman niya nakuha ang dugo kong aswang. Mahabang paliwanag at banta ng Itay, Ben. Sa puntong iyon, ay hindi na lang kumibo ang inay. Batid niya kasing hindi magpapatalo ang aking ama. Sa paglipas ng araw, hindi nagkikibuan ang mga magulang ko at halatang may galit sa isa't isa. Tanging si Jonas lang ang kinakausap ng aking ama sa loob ng bahay. Kung kaya naman kinausap ko ng masinsinan si inay. At ayon nga rito, balang araw, ang lahat ng aking katanungan ay magkakaroon din ng kasagutan. Subalit sa bawat araw na dumadaan, pabigat ng pabigat ang pakikipagtalo ng inay sa aking ama. Tila ba walang katapos ang diskusyonan, samantalang si Jonas ay nakukuha pang ngumisi na para bang baliwala lang sa kanya ang lahat ng nangyayari. Ayon nga rito, ay bakit naman daw siya manghihimasok sa away ng mag-asawa? We Joel, wala naman tayong karapatang manghimasok sa anumang pagtatalo ng mga magulang natin. Ang saad ni Jonas. Wala nga tayong karapatang manghimasok sa problema nila. Pero may karapatan tayong awatin sila upang hindi magkasakitan. Paliwanag kong tugon. Bahala ka, kuya. Gawin mo kung ano sa tingin mong tama. Basta ako hindi ako makikialam sa problema ng pamilyang ito. Matigas na sambit ni Jonas. Sa pagdaan pa ng mga buwan, ay nagpatuloy lang kami ni inay sa hamon ng buhay at ipinakita namin sa aming kababaryo na mali sila ng paratang sa amin. Halos nakikihalubilo rin ako sa mga tao at sa mga kaidaran ko. Sa awa naman ng Diyos ay hindi naman ako nakakarinig ng mga pangungutya sa mga yun. Maging sa paglalako namin ng mga kakanin ni Inay Linda ay halos sinatangkilik naman ng aming baryo ang masarap na kakanin ng inay. Ayon nga sa mga usap-usapan ay talagang kinakamuhian raw talaga nila ang Itay. Ngunit sa puntong iyon ay hindi na lang kami naimik ng aking ina. Sa isang banda umaasa pa rin ako na magkakaroon ng malinaw na kasagutan ang lahat ng gumugulo sa aking isipan. Subalit pilitin ko mang usisain ng aking ina ay palagi lang itong inililis ang aming usapan. Lalo kapag tungkol sa pagkatao ng Itay ang pinag-uusapan namin. Kaya kung minsan tuloy, iniisip ko na lang na parang hindi ako parte ng aming pamilya. Tanging si Jonas lang ang binibigyan ng importansya ng Itay. Samantalang si inay, kung minsan ay pinagdududahan ko na rin kung talaga bang anak nila ako. Sa paglipas ng mga araw at buwan, bagyang tumahimik ang baryo namin. Bahagya ring humupa ang pagsalakay ng mga aswang. Marahil na rin sa gabi-gabing pagroronda ng mga tanod sa aming lugar. Subalit nang masaksihan ko ang ginawa ni Jonas sa alaga naming manok, bahagya akong nagulat rito. Dahil kitang-kita ko kung papaano nito nilantakan ang buhay naming manok. Halos sipsipin nito ang dugo nun hanggang sa huling patak ng dugo ng kaawa-awa naming manok. Kalaunay, kinain rin nito ang laman loob ng manok
na tila ba sarap na sarap sa kanyang ginagawa. Habang pinapanood ko si Jonas, tila wala ito sa kanyang sarili habang nanlilisik ang mga mata at umaangil. Animoy asong ulol na aagawan ng pagkain. Halos hindi ko na maatim ang ginagawa ng aking kakambal. Sa puntong iyon ay hinayaan ko na lang si Jonas sa kanyang ginagawa. At nang magsawa ito, ay kusa na lang niyang binitawan ang lasog-lasog na katawan ng manok. Tinitigan pa ako nito mula ulo hanggang paa, sabay ngisi sa akin habang nagkalat ang dugo sa kanyang bibig. Kinaumagahan ay sinabi ko kay inay ang aking nasaksihan tungkol sa ikinikilos ng aking kakambal. Ang sabi niya ay sarilinin ko na lang daw ang aking nakita at wag ko na lang daw ipagsabi sa ibang tao. Para na rin daw iyon sa seguridad ng aming pamilya. Samantala, para sa aking sariling pananaw, ang ginawa ni Jonas ay hindi gawain ng isang normal na tao. At iyon ay gawain ng isang immoral na tao o isang aswang. Hindi ko tuloy malaman sa inay kung ano bang ikinatatakot nito sa itay. Inay, hindi kaya yung mga nakikita ko sa ating pamilya kailangan ng malaman ng ibang tao kung anong klaseng tao ang kasama natin sa bahay na to? Suwis yung kung saan. Tumigil ka, Joel. Wala kang pagsasabihan ng mga nakita mo. Kung ayaw mo mapahamak tayong lahat. At kahit anong sabihin mo, ang kapatid, naiintindihan mo ba? Paalalang saad ni Inay Linda. Doon ko pa lamang nakitang nagalit sa akin si Inay. Kung kaya naman nanahimik na lang ako. At nang magkasalubong kami ni Jonas sa labas ng bahay, nakangiti na ito sa akin na tila ba walang nangyari. Bahagya ko itong kinausap tungkol sa ginawa niya nung gabing nakita kong nilantakan niya ang buhay na manok. Ngunit wala itong maalala sa kanyang ginawa. At anya ay baka pinaglalaroan daw ako ng aking guni-guni. Kung kaya naman hindi ko na ito muli pang kinausap. Subalit ang itay ay lihim palang nakikinig sa aming usapan at tinitigan ako nito mula ulo hanggang paa. Kasabay nun ay napaispin na lang ito. Aniya ay huwag daw akong masyadong mausisa at baka iyon daw ang magpahamak sa akin. Sa puntong iyon ay hindi na lang ako kumibo at bumalik na lang sa Inay Linda. Nagpatuloy na lang kami sa aming mga gawain sa bahay habang sina Itay at Jonas ay magkasama sa bukid. Subalit nang sumapit ang gabing bilog ang buwan, dahil maalinsangan ng paligid ng oras na iyon, ay lumabas ako ng bahay. Walang ano-ano ay nakarinig ako ng isang malakas na angil na tila ba nanggagaling sa kung saan. Halos kilabutan ako sa malakas na angil na iyon. At sa labis kong kuryosidad ay sinundan ko ang pinanggagalingan nito. Doon ito sa loob ng talahiban nagmumula. At kitang-kita ko ang itay habang nagpapalit ng anyong aswang. Sa puntong iyon ay hindi ako makapaniwala sa aking nakita at halos manlambot ang mga tuhod ko. Habang nanlilisik ang mga mata ng aking ama ay naglalaway na ito na parang asong ulol. Ngunit ang isa ko pang ikinagulat ay nang sumulpot si Jonas sa kinatatayuan ng itay. Namumula rin ang mga mata nito at naglalaway, kasabay ang paglabas ng matatalas nitong kuko. Ganon din ang matutulis ng ngipin. Ngayon ko lang napagtanto kung bakit malapit si Jonas sa itay. Dahil pareho pala silang aswang na magkasamang nambibiktima sa aming baryo. Ang aking kakambal ay isang aswang. Papaanong nangyari iyon? At bakit ako na may normal? Bulong ko sa aking sarili. Halos hindi ako nakabuo ng tulog ng gabing iyon. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang isang malakas na kalabog sa bubong namin. Tila ba may naglalakad na nilalang at malakas ang kutob kong sina Itay at Jonas iyon. Alam kong gising din si Inay ng gabing iyon at nakikiramdam lamang ito sa kanyang paligid. At nang pagsapit nga ng umaga ay kinausap ako ng Inay. Wala akong kaalam-alam na sinundan pala niya ako sa talahiban.
Ngayon, Joel, anak, nasaksihan mo ng pagiging aswang ng iyong itay at ng kakambal mo. Siguro naman, malinaw na sa iyo ang lahat. Ang saad ni inay. Anak, alam ko na ang sasabihin mo at itatanong mo kung bakit hindi ka naging aswang. Yun ay dahil hindi ka nasalinan ng dugong aswang ng ama mo at naging ibabaw ang dugo ko sa iyo bilang isang tao. Mahabang paliwanag ni inay. At dahil sa mga narinig kong iyon, ay tumango na lamang ako at inunawa ang katagang binitawan ni inay. Hindi ko na inungkat pa ang ibang detalye ng pagkatao ko. Gayunpaman, ang kapatid ay kapatid, maging tao man o aswang, at tanggap ko ang pagkatao ng aking kakambal. Subalit dumating ang kinatatakutan ng inay. Dito na nagbago ang lahat. Napatay ng taong bayan si Jonas at Titay nang salakayin nila ang kabilang baryo. Labis ang hinagpis ng aking ina sa pagkamatay ng aking kakambal. Ang lahat ng sisi at galit ng inay ay ibinunton niya sa ama kong aswang. Ang sabi niya ay noon pa man ay gusto nang humiwalay ng aking ina sa aking ama. Ngunit nang dahil sa takot na baka pati ako ay saktan ng itay, kung kaya't nagtiis ito at hindi nakipaghiwalay upang maprotektahan lang ako. Matapos nga ang insidenteng iyon sa pagkamatay nila Jonas at Itay, ay nilisan namin ang aming baryo. Lumipat kami sa ibang lugar kung saan walang nakakakilala sa amin. Doon ay nagsimula kami ng aming panibagong buhay, malayo sa mga matang mapanghusga. Ito ay kilabot ng misteryo.